Diyan po sa atin sa NAIA, ano pong mga flights ang pinaka naapektuhan? At kamusta po ang direct impact nito sa operations din po ng ating paliparan? Noong February 28, nalaman nga namin na nagkaroon na ng airspace closure dito sa Middle East countries. So, naging maganda naman ang coordination natin with the airlines at saka sa ground handlers, even sa government. So, na-manage naman ng maayos. Noong February 28, 11 flights ang na-cancel. Ang affected dito around 3,400 passengers. Noong namang March 1, a total of 25 flights were canceled. About 6,800 passengers. So all in all, the past 2 days, 36 flights are naapektuhan involving 10,300 passengers. Pero napakaganda kasi na nangyayari yung suporta sa social media, sa radio, sa TV, na kung nag-create ng awareness agad na mayroong malaking problema nga sa Middle East, nabawasan ang pumunta sa airport. So hindi nagkaroon ng masyadong congestion. Saka nagkaroon ng advisory na agad through email ang mga airlines sa mga affected passengers. Ang PAL, on February 28, hindi na sila tumuloy, although papunta na sila ron, yung flights to Riyadh, Dubai, and Doha. So bumalik na lang yung aeroplano. So immediately nag-coordinate kami sa Bureau of Immigration para doon sa restamping ng kanilang passport. Ground handlers and coordinating kami para maibaba agad ang mga bagahe dahil siyempre kailangan makuha ng mga passengers yung baggage nila. Yung Kuwait Airways din, hindi rin natuloy yung flight. Sa T3, mas marami dahil nandiyan ang kalimitan ng flights going to the Middle East. Nandiyan yung Emirates, Etihad, Qatar, Gulf Air at Cebu Pacific. So, yun nga, kaya umabot ng 10,300 passengers ang naapektuhan. Alright. So simply said, Sir Lito, walang chaos sa airport na nangyari. Walang mga nagbubunto ng galit, no, sa sa mga tauhan diyan sa airport nga kasi maaga nakapag-advise ang mga airlines. At ngayon po as we speak, wala na po diyan bang nagbabakasakali po na matuloy yung flight? Pero mangilan-ngilan na lamang yun, dahil sabi ko nga, ay yung talaga sobrang excited. Siguro talagang gusto nila makaalis. Pero kahit ano gawin natin, basta sarado talaga yung airspace, wala tayong magagawa rin. Yes, Diba? yes, opo. So pinapaliwanagan na lang nila, ang mga airlines naman, naglagay na rin ng service desk doon sa mga counters. Okay. Para kung ano man ang mga inquiries ng mga passengers, ma-address agad. Okay. Sige po. Ano ho ba ang papel ng NNIC sa ganyan pong sitwasyon na ang kanselasyon ay dahil po dito sa sitwasyon tulad nga na nangyayari po ngayon? So far po, para lang maintindihan ng tao kasi ang mga airline ngayon, may kanyang sinasabi, yung pong iba, binibigyan ng libreng accommodation. Yung iba ho ay sinasabihan na libre na lahat naman libre na po yung rebooking, etc. Ang NNIC ho ba, ano po ang inyong papel? Kumbaga, ano ho lamang ang hangganan ng inyong responsibilidad? Ang sa amin talaga ay siguruhin na maayos pa rin ang airport even with these problems na nangyayari. So ang coordination namin ay tuloy-tuloy sa airline, sa ground handlers, sa immigration, sa customs, sa DOTR, sa aming regulator na MIAA so that we're all on the same page. Alam namin ang mga dapat na gawin ng bawat isa. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, Manong Ted, ang ganda na nangyari. Mabilis ang naging action even ng immigration sa restamping ng passport sa mga na-cancel sa mga nagbagi ka ng mga flight. Ang DOTR mismo through the initiative of Sec Banoy immediately naglabas ng advisory sa lahat ng airlines na kailangan ay i-inform nila immediately yung mga affected passengers. Kung wala pa sa airport, ay dapat ma-notify na agad ang mga passengers para hindi na pumunta. At yun namang nakarating na sa airport ay mag-provide ng assistance.
lahat sa mga passengers. Pero dito kasi itong sitwasyon na to, ito tinatawag dito force majeure 2 eh. Opo. So walang responsibility ang airline para mag-provide ng halimbawa mga hotel, mga ganon. Pero you'll be surprised, merong isang airline na noong February 28 ay nag-offer sila ng hotel accommodation sa passengers nila. Pero all others ay hindi naman. Basta in-advise lang nila mga passengers na bumalik muna and they will be properly notified kung kailan mag-resume yung flight. Pero hindi lahat ng countries dito sa Middle East ay saradong airspace. Ang Saudi ay bukas, yung Oman bukas. Kaya even yung Cebu Pacific, after so many years, hindi sila nag-ooperate sa Saudi. Yesterday, nagkaroon ng inaugural flight ang Cebu Pacific going to Riyadh. Saudi Arabia? Yes, saka Oman. Tuloy pa yung flights nila. Siguro, hindi ko alam ang reason dyan, pero I suppose geopolitical na yan eh. Maaaring hindi sila masyadong sumasama dyan sa mga pagluluhan dyan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!